Televisa presenta. Anong lihim mayroon sa isang tinig, umuugi sa puso at damdamin. Siyang bulong manatili sa iyong pagsinta, dama mula paggising kahit nasan pa. Kapag ika'y lumayo, nanaisip ko pa mawala sa mundo. Handog, alay ng may kapal na sa'yo'y ibigay, pagsuyong wagas, immortal. Puno na ako sa'yo, ate! Paula! Paula, sandali lang! Paula! Paula, sandali! Pabayaan mo siya! Nawawala na siya ng pag-asa! Alam ko, nakabundol siya ng tao at napatay niya. Kaya ngayon, kapag hindi mo pa rin ginawa ang sinasabi ko sa'yo, sa pagkakataon to, wala ka na rin pag-asa. At paano mo ito nalaman? Basta alam ko, at yan lang ang mahalaga. Hindi kaya isa naman itong patibong na ginawa mo? Hindi. Ano ba ang gusto mo? Huwag ka magkunwari dahil alam mo na yun. Mag-uusap tayo mamaya. Sabihin mo nga kung bakit pinipilit pang katulong na nakausapin ka? Hoy Bruno, huwag ka umalis. Kinakausap pa kita, naririnig mo ba? Ano ka ba? Bingi ka ba? Ang bulag ka, ha? Bakit mo sumisigaw? Magkausap si Bruno at si Maria Jose. Nagtataka ako kung ano pinag-uusapan nila ng katulong na yon. Tinanong ko siya na hindi niya ako tiningnan sa mukha ko. Hindi ko usapin mo si Alex. Oo, tama. Kahit paano, mas sibilisado siya kumpara sa utak biya kong kapatid. Ano naman ang payo ng mga abogado? May dalawang option silang binigay. Una, ang financial statement. Yun ay ang ibigay ang 1/3 ng kayamanan kay Bruno. Pero, syempre dapat kausapin pa rin muna natin si Raquel. Oo. Ang pangalawa ay ang idaan sa paglilitis. Mga 1 o 2 taon na nga abutin at may posibilidad na wala siyang makuha ni isang kusing pero masyadong stressful ang prosesong yun, lalo na para sa'yo. Ayoko maranasan niyo yun. Iyo, merong ibang gustong mangyari ang Ay, iyong mama, papa. gumawa siya ng desisyon. Inisip niyang tama ito at ang pinakamabuti ay iwan sa akin ng ating pamilya. Kahit bata pa ako, nagtiwala siya sa kakayahan ko. Pero sa kabila nun, ipapaubaya ko sa iyong desisyon. Meron na akong pasya. Hindi ako magpapa-apekto sa bagay na yan. Lalo na kung ang namba-blackmail ay anak ko. Okay, sige po, mama. Pag-isipan niyo. May ilang araw pa tayo para gawin yun. Okay? Salamat, anak. Alas na ako. Pero dapat siniguro niyo muna kung buhay pa yung taong yun para natulungan niyo. Wala akong lakas ng loob. Isa pa bumaba ng kotse si Eric at sinabi niya sa akin na patay na nga talaga yung taong yon. Natakot ako at saka hindi ko na alam ang gagawin ko nung mga sandaling Okay, yon. tama na. Tingnan natin kung ano pwede natin gawin. Huwag mo sasabihin kay Alex makiusap. Huwag muna yan ang isipin natin. Bigla na lang tumawid yung lalaki kaya hindi ko siya nakita. At nagulat na lang ako nang bigla siyang tumumba. Naintindihan ko pero gabi at madilim ang daan kaya hindi ka dapat hinayaan ni Eric na magmaneho. Ay, pinapangako ko na hindi na mauulit yun, ate. Pangako. At sana ipangako mo rin na wala kang pagsasabihan na kahit sino. At saka mukha naman siyang lasenggo. Kahit ano pa man siya, Paula, isa pa rin siyang tao. Hinihintay ka na ni Ma'am. Sasabihin ko nandito ka na. Maraming salamat, Felipa. Sabi ko, ayoko nang makita kang muli sa pamamahay ko.
May diferensya ka ba sa pag-iisip o ano? Hindi ikaw may-ari ng bahay kaya wala kang karapatan. Aalis ka o sisipahin kita palabas? Makinig ka, hindi kita papatulan. Malaki ang respeto ko sa iyong ina at hindi ko siya ipahihiya katulad na lamang ng ginagawa mo sa kanya. Kung gano'n lumabas tayo, doon natin to tapusin sa hardin. Kahit kailan at kahit saan pero hindi dito. Isa ka talagang duwan! Sinabi ko na sa'yo, hindi kita papatulan! Ang kwenta, lumaban ka! Bitiwan mo siya ngayon. Di na uutusan ko ang mga tauhan na kaladkarin ka palabas dito sa aking bahay. Lagi ito nagpupunta dito at hinahanap ka! Ano bang kailangan niya sa'yo? Inuutusan kitang bitiwan siya. Tayo na, Fernando. Hindi ka sasama sa stupidong yan. Mama, hindi niyo ba nakikita? Meron siyang ibang interes. Pinapaibig ka niya para maperahan ka. Tumigil ka, Bruno! Matanda na ako at alam ko kung anong dapat o hindi ko dapat gawin. Walang nag-uutos sa'yo ako'y alagaan. Mama kita, di ba? Kaya dapat lang. Ikaw ay hindi nag-aalala sa akin. Dahil kung totoo yan, dapat hindi ka gumagawa ng napakaraming pagkakamali. At oo, ako nga ang iyong ina. Pero hindi ka kumikilos bilang anak ko, kundi bilang isang kaaway ko. Nasasabi niyo lang yan dahil nahuhulog ka na sa lalaking to. Makinig ka, huwag ka magkakamaling magsalita pa. Utang na loob, Fernando, tayo na. Gusto ko humingi sa'yo ng paumanhin sa kagaspangan ni Bruno. Ewan ko kung bakit siya ganyan. Ngayon, mas lalong sumasama ang pag-uugali niya. Huwag ka mag-alala. Hindi naman niya ako ginusto kahit noon pa man. Kahit na wala pa rin siya karapatan na bastusin ka ng ganyan. Nahihiya talaga ako malaman na ganong kasama ang iniisip sa akin ng anak ko. Please, Fernando, huwag mo siyang pansinin. Ang isang tulad mo ay... Hindi mo na kailangang magpaliwanag pa, Victoria. Kalimutan na natin yung masamang nangyari ngayon, okay? Ang magbiyahe sa kayo ng aking sasakyan ay mas komportable naman kaysa sa tren. At mamaya, kakain tayo sa isang magandang lugar na tiyak magugustuhan mo. Papayag ka? Oo, sige. Sakay na. Salamat. Handa ka na? Oo, salamat. Okay. Hello? Pwede kay Federico? Si Ulysses. Kumusta, pare? Mabuti naman. Wala ako sa mood makipag-party mamaya. Pero kailangan mo akong tulungan. Kasi kailangan ko ng lalaki at magbabayad ako ng malaking halaga. May paggagawa ko sa kanya. Hindi ito delikado. Ito'y isa lang katuwaan. Okay, sige. Anong number? Hello, sino to? Mateo? Oo, ako nga to. Sino ka? Si Ulysses. Nakuha akong number mo kay Federico. Matutulungan mo daw ako. Hindi. Hindi ako kagaya na iniisip mo. Hindi ito tungkol doon. Pero marami at malaking pera ang involved dito. Maganda yan. Magkita tayo sa bahay mo kung gusto mo. Meron akong bisita. Ano kaya kung magkita na lang tayo sa terrace ng bar? Yung nasa harap ng plaza. Alas 12. Okay, ayos yun. Paano natin makikilala ang isa't isa? Ibigay mo sa waiter ang pangalan ko. Hinihintay mo ka mo kaibigan mo. Sige. Magkita tayo mamaya. Maraming perang... Sir Bruno, importante magkausap tayo. Naka-webcam ako. Mag-online ka. Ano nangyari? Naging maayos ang lahat pero may konting problema lang po. Anong may problema? Opo, sir. Nung nasagasaan ako ng babaeng yon, hinila ako ni Eric sa gilid ng kalsada. Hinintay kong makaalis sila ng babae at tumayo ako para umalis doon pero nakita ko. Walang hiya ka! Sino siya? Matandang lalaki, siguro taga roon yun kaya nandun siya. Mabuti na yung alam nyo to, sir. Sige na. Salamat. Kung kinakailangan, mag-uusap ulit tayo. Eric, pumunta ka sa kwarto ko. Ano ka ba naman, kaibigan Pedro? Wala naman tayong babayaran kahit 5. Iniimbitahan nga tayo ni Meche para magkape. Siguro inimbitahan ka niya. Pero ako, hindi. Wala akong ginawa para mailabas siya sa kulungan. Ano hindi? Saka pagtatakpan mo nga ako kay Mr. Ezekiel eh. Ay, sige na. Hello, Mang Pedro. Kumusta, Chucho? Pilipa.
Mabuti naman ako, Pilipa. Gumaganda ka. Mabuti naman ako, salamat. Pupuntahan sana kita para kumustahin ka. Mabuti naman ako, pero hindi nyo na kailangan mag-abala pa. Hindi to abala at ang totoo, masaya ako na makitang magaling ka na. Salamat. Teka, napansin ko talagang mukhang masaya ka ngayon. Oo, tama. Pahinga kasi ako ngayong araw. Lumabas si ma'am, sasamantalahin ko to para makapamalengke. Bibili ako ng mga kailangan para makaluto ako ng pozole. Ayoko magyabang pero masarap akong magluto noon. Masarap yun, sigurado yun. Teka, matitikman ba namin yan? Oo naman, matitikman niyo yon. Nga pala, Mang Pedro, ano kaya kung sumama ka, tulungan ako magbitbit ng basket? Abay, masaya akong gagawin yan. Ikatutuwa ko yan. Bigyan mo ako ng ilang minuto, magpapalit lamang ako ng sapatos. Masikip kasi ito at saka masakit sa paa eh. Oo, may oras pa tayo. Uwi pa ako sa bahay para ilagay itong mga bulaklak sa vase. Magkita tayo pagkalipas ng 10 minuto. Oo, darating ako. Hoy, sandali. Ano pinagsasabi nyo? Balak nyo bang iwan ako rito? Pwes hindi ako papayag, sasama rin ako. Sasama ako para makainom ng masarap na melon juice. Oo, at makakakain tayo ng sopas. Kakain din tayo ng masarap na tacos. Ay, okay, paalam na. Paalam sa inyo. Bye-bye! Hindi kami magtatagal. Isang lalaki. Oo, yan ngang sabi ko. May lalaking nakakita nung pagkaalis nyo dun sa lugar. Ang sabi nung taong binayaran ko, nakita siya nung lalaking yun nung tumayo siya at umalis. Dapat sinigurado mo mabuti na walang nakakita sa inyo! Pues oo naman sir, pero masyadong madilim kaya paano ko siya makikita? At bukod dyan, binabantayan ko at nakafocus ako sa pagmamaneho ni Miss Paula. Kung kaya, hindi ko napansin. Umasa tayo na hindi yun isa sa mga katulong sa bahay. Hindi sa tingin ko. Lumalabas lamang sila tuwing weekend. Okay, pagdasal nga natin na ganun nga at sana yung lalaking yun hindi nakilala ang kotse. Kung ganun, balak niyo ako saan si Miss Paula, tama ba? Pag sinuway ako ni Maria Jose, oo. Sir, gusto ko. Ano yun? Makiusap sana na wag niyong gawin to. Napakabait ng batang yun. Napakabata pa niya. At hindi nararapat na sirain natin ang buhay niya. Ano ba nangyayari sa'yo, Eric? Huwag mong sabihin sa akin umiibig ka sa malditang tulad niya. Hindi po. Hindi sa ganun, sir. Pero mabait talaga siyang bata. Ngayong hinahatid ko siya sa kanyang eskwela, nalaman ko na siya ay walang galit na kinikimkim sa'yo ni Katiting. Hindi siya nakikialam, maniwala Tumigil ka na nga dyan, pwede ba? Hindi to laban sa kanya, kundi sa kapatid niya. Maging alerto ka kapag nakita mo si Maria Jose na nag-iisa. Ipaalam mo sa akin. Abo, sir. Sige, alis na. Dapat walang makakita sa'yo. Abo, sir. Sige na. Mabuti na lamang sumama. Ay, syempre na maayos. Mga anak, masaya ako makita kayo. Lalabas lang ako sandali, ha? Kasama si Mang Chuchu? Hindi ako eh. Sasama bilang alalay lang ni Pilipa. Saan kayo pupunta? Siguro naman hindi kayo gagaulit ng problema, tama? Hindi anak, syempre hindi. Sasamahan lang namin si Pilipa dahil mamamalengke siya ngayon. Mamimili kasi siya at kailangan niya mga makakatulong para magpitpit ng mga pinamili niya kaya sasama ako sa kanya. Oo. Okay, sige, Tay. May sasabihin lang ako, senyorita. Kung sakaling si Mr. Ezekiel hinahanap ako pakisabi lang na inutusan mo akong lumabas at bumili ng dyaryo. Tingin ko hindi magandang ideya yan dahil dinadala dito ang mga dyaryo, Mang Chuchu. Pero sasabihin ko na lang na inutusan ko kayo. Naku, sigurado pagpapalayan ka na lahat ng santo, senyorita. Sige po. Ingat kayo. Alis na kami. Sana hindi masulat sa dyaryo yung mga nangyari. Ako to, Ezekiel. May hingin sana akong pabor. Pwede po bang pakidala ang mga dyaryo sa kwarto ko ngayon na? Lahat mo ba, senyorita? Oo, kung maaari sana, oo. Dadalhin ko po sa inyo, gayon din. Halika, hantahan na. Tama na. Magpapakilala ka lang sa kanya na ikaw si Mario Aguirre. Hanggang kailan? Hindi ko alam. Alerto ka lang kung may gusto sa'yo makipagkita. At kung mangyayari yan, umalis ka agad sa hotel at gumamit ng ibang pangalan. Okay, walang problema. Hetong pambayad sa hotel. At ito naman ang panggastos mo. Kakasya na siguro yan. Isusulat ko ang telepono sa bahay ng mga Lombardo. Ang kailangan mo lang gawin ay ang tawagan si Maria Jose. O sige, pero bakit kailangan kong gawin to? Wala ka nang pakialam doon, Mateo. Isa lang tong katuwaan. Pero dapat magawa mo yan ayon sa utos ko. Huwag na huwag mong subukang isahan ako at sirain ang aking balak. Sa ating dalawa lang to.
Naintindihan mo? Oo, huwag kang mag-alala. Isa akong tao mapagkakatiwalaan. Hindi ito ang unang beses na tumanggap ako ng ganitong trabaho kay Federico. At wala akong balak na tapusin ang pinagkakakitaan ko dahil lang sa babaeng yan. Natutuwa akong marinig yan. At mabuti interesado ka sa pinagagawa ko. Naman kailangan na samahan pa ako eh. Sasabihin ko naman sa'yo. Maghintay ka na lang Asawa dito. mo ko at karapatan ko na samahan ka, Raquel. Gusto ko makausap si Alejandro ng sarilinan. Intindihin mo naman. Gusto ko nandun din ako. Yun lang ano. Ikaw ang tipo ng tao na kapag may gusto ka, kahit anong gawing paliwanag sa'yo, hindi mo maintindihan, Roberto. Hindi ka kailangan doon. Mag-uusap kami at tungkol yun sa pamilya namin. Kahit anong sabihin mo, miyembro ako ng pamilya. Salamat sa'yo, mahal. Kaya kailangan ko sumama sa'yo sa ayaw at sa gusto mo. Doon ka sa kotse mo. Ihatid ako ni Arturo dahil may mga bagay akong kailangan gawin. Ano mga yun? Ano ba pakialam mo doon, ha? Tinatanong ba kita kung saan ka lagi nagpupunta? Tayo na, Arturo! Bilisan mo! Sumakay na kayo, ma'am. Okay, tayo na. Saan ko po kayo ihatid? Ihatid mo ako sa opisina ni Alejandro. Saan po ba yun? Ay! Sundan mo yung kotse na asawa ko, bilisan mo! Yung pulang kotse! Opo, Ikaw ma'am. na tanong dyan! Walang nakasulat dito na balita tungkol sa nasagasaan o namatay na tao. Baka bukas pa lalabas. Baka naman hindi siya namatay. O baka may tumulong sa kanya. Ay, Diyos ko, sana nga. Patawarin mo ako, Ate Maria Jose. Hindi ko sinasadya na bigyan ka ng problema. Ang dami mo nang iniisip tapos dinagdagan ko pa. Hindi, alam kong hindi yun ang iyong intensyon. Hello? Hello, mahal ko. Tinawagan kita ngayon para imbitahan ka mag-lunch sana sa labas. Salamat, Alex, pero hindi ako nagugutom. Bakit? Masama ba pakiramdam mo? Hindi. Wala lang ako sa mood ngayon. Mahal ko, hindi kaya ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa dinadatnan ay dahil buntis ka na. Hindi naman siguro. O sige, kung ganun, dyan na lang tayo sa bahay mag-lunch. Oo, mahal ko. Sige. Anong problema, Ate Maria Jose? Ba't bigla ka nalungkot? Inayos ko ng lahat. Ngayon mapapanatag ka na. Oo, pero sa tingin mo ang tao bang yun ay mapagkakatiwalaan? Hindi kaya pumalpak siya? Well, hindi may pagkakailang masama siyang tao. Pero halata ko rin na siya'y matalino. Mananahimik lang yun? Di siya magsasalita, tama? Sa tingin ko hindi, yun ang kinabubuhay niya. Pero ang iniisip ko, at ang hindi ko maintindihan, ay kung bakit kailangan mong gawin ito. Gusto kong isipin ni Alex na si Maria Jose sinungaling para iwan niya ito. Kung mahal niya siya, talagang hindi niya to iiwan. Pero ordinaryong babae lang siya at sinama pang pamilya niya. Isa pa, hindi naman kagandahan. Hindi yan ang mahalaga. Minsan na rin ako nabaliw sa pag-ibig dahil sa isang babae. At kamukhang-kamukha niya si Maria Jose. Kahit sino makakita sa kanila, iisipin kambal sila. Pero hindi ko maintindihan. Masyado siyang moody pero lagi ako nasa tabi niya na parang isang tanga. Pabago-bagong isip niya. Biglang umiiyak. Magsosorry siya pero tapos nung gagawin niya ulit. Hanggang isang araw napuno na ako at nilayuan ko na siya. Si Alex ay hindi tulad mo. May pride siya at dignidad. Okay, sige. Pero kung gusto mo siyang makuha, dapat mag-isip ka ng maganda at epektibong plano. Para sa akin, ang plano mong Mario Aguirre ay walang patutunguhan. Alis na ako. Ma'am Elena! Ma'am Elena! Ano yon? May tawag po kayo sa telepono. Ay, salamat, Dolores. Hello? Hello, Elena. Si Ulysses to. Kumusta? Mabuti, Ulysses, ikaw. Mabuti naman. Akala ko nagpalit ka na ng telephone number. At bakit naman? Matagal na kasi tayo hindi nakikita. Bumalik na ako sa Mexico. Kumusta si Sandra? Nasa Madrid pa ba o umuwi na? Hindi siya babalik dito hanggat hindi siya nakakapagtapos. Nandito ako sa Merida at may nakilala akong babae. Nakahawig. Ni Sandra. Kamukha niya nakakagulat pero magkamukha sila.
ugali lang ang pinagkaiba nila. Ang pangalan niya ay Maria Jose. Wala ba kayong kamag-anak dito? Wala. At isa pa, marami naman taong magkamukha. Oo, pero kamukha niya talaga. Para silang pinagbiyak na bunga. Kasama niya ang kapatid niya, ang tatay niya, at nakapangasawa siya dito ng mayaman. Pwes masaya ako para sa kanya. Kaya ka ba napatawag? Hindi dahil dyan. Gusto lang kitang kumustahin at makibalita kay Sandra. Wala akong balita pero salamat sa tawag mo. Okay, bye. Sino yan? Si Ulysses. Nakikibalita kay Sandra. Pupunta ako sa ospital. Hindi ako dito kakain. Maria Jose. Hindi ako makapaniwala. Sariwa dito na mayayaman tao ay hindi na pinapansin ang mga ganyang pagkain katulad ng mga gulay na yan halimbawa. Sa inyo, pili lang kayo. 5-10, 5-10. At bakit hindi? Masarap naman yon. Parang natatakam na tuloy akong kumain. Pero para makalimutan mo muna yun, kailangan ko uminom ng beer. Nakikita niyo bang karinderyang yon? Pwede tayong kumain dyan ng sinasabi niyo kanina na napakasarap na sopas. At uminom tayo ng malamig na melon juice, Jojo. Ay, magkano ba dyan sa bayabas, ha? Ay, mura lang po. Ay, sige, 25 dalawa. lang po, ma'am. Dalawang malalaki. O, sige na, Jojo. Kunin mo na sa kanya. O, ito pa. Ang gusto ko yung hinog na misa. Yung isang yan. Dala kahit sigurito. Ay, sana nga pwedeng ipambayad ng mga halik. Kaya lang imposible yun. Pero hindi na yun mahalaga. Ba't kailangan mo ng pera? Kung manlibre man ako, hindi ko yun ikayayaman o ikahihirapan. Hindi naman ako makapapayag na ang isang babae ang manlilibre sa amin. Sana hindi na ako sumama. Siya, ganun din ang nararamdaman. Hindi, sama pa rin ako. Hindi, nakakahiya ba? Ay, tama na nga yan. Magkakaibigan tayo, ah. Gusto ko ito, pakiramdam ko. Nasa field trip ako. Brad, sasakay kami. Higit sa lahat, pakiramdam ko para akong bata. Ibinalik mo ako sa panahon ng aking kabataan. Nasanay ka na kasi sa ginagalawan mong mundo na napakaseryoso pero napakabata mong pantingnan, Victoria. Fernando, isa ka talagang bolero, ha? Salamat. Hindi, Victoria. Ang totoo niyan, mahal kasi kita. Ano kaya sasabihin mo kapag nagtapat ako sa'yo? Ang nangyari kasi hindi mo man lang ako binanggit. Sa tingin ko may karapatan din naman ako. Siyempre naman. Ang gusto ko ay tahimik natin itong maayos. Na hindi kailangan malaman ng publiko o ng press. Yan ang pinakamagandang gawin. Pero pinipilit ni Brunong dalhin ang apelidong Lombardo. Ibig sabihin, dadaan to sa korte at baka hindi nyo inaasahan ang konsekwensya nito. Makakasiguro ka sa akin hindi ako gagawa ng skandalo. Isa pang apelidong Lombardo hindi mahalaga sa akin. Pero dapat kasali pa rin ako sa hatian ng mana. Yun lang naman ang gusto ko. Sandali lang, baka nakakalimutan mo ang tungkol sa testamento ng aking ama. Sorry, ng ating ama. Hindi ko nakakalimutan. Pero kung babaguhin yun, ibigay niyo sa akin ang parte ko. Tumahimik ka muna, utang na loob. Ikaw ang huwag makialam. Roberto, hindi ka kasali dito. Sampid ka lang, kaya manahimik ka. Raquel, asawa mo siya kaya may karapatan siya. Salamat, Bayaw. Okay, para matapos na ang usapan na to. Ang iyong mama at ako ang may pinakamalaking share sa kumpanya pero ayaw niyang ibigay ang mga hinihingi sa kanya ni Bruno. Idadaan niya sa husgado? Oo. Pero bakit? Galit siya sa amin? Hindi. Naniniwala akong mahal na mahal kayo ng inyong ina kahit na hindi maganda ang pakitungo niyo ni Bruno sa kanya. Pero ayaw niyang suwayin ang habilin ng ating ama. Ngayon ano na? Isa sa mga araw na to, mga abogado ko ay gagawa ng bagong proposal. At kapag handa na yon, magkakaroon ng meeting kasama ang mga abogado ni Bruno. At kung gusto mo, maaari ka rin pumunta. Sige, pupunta ako dyan. Okay. Kung okay lang sa inyo, pwede niyo na akong iwan. Aalis na kami pero ang gusto ko sana mag-usap tayo. Nang tayong dalawa lang. Okay, sige. Hihintayin kita sa labas. Alex, alis na ako. Sige, ingat. Gusto ko sanang... Gusto kong sabihin sa'yo na... Kung tungkol yan sa nangyari nung isang gabi, huwag ka na mag-abala pa. Kasi Alejandro, naparami ako ng inom at hindi ko alam na half-brother pala kita Naiintindihan kaya... ko. Pero sana ayoko na pag-usapan ng bagay na yan. Pwede? Pero huwag ka magagalit sa akin, utang na loob. Mahal kita. Ganon din ako. Salamat. Bye, Alex. Ingat ka. Makakaalis na rin kami sa wakas. Paalam, Mary. Sige po, sir.
Ano bang sinabi mo kay Alex, ha? Ay, wala kang pakialam. Anong problema, Mary? May kailangan ka ba sa akin? Ay, oo, tulong naman oh. May hinahanap kasi akong tao. Tinawagan ko ng lahat ng hotel at motel dito sa buong syudad. Pero hindi ko matagpuan. Sino siya? Mr. Mario Aguirre. Pero confidential ha. Huwag kang mag-alala. Naisip ko na baka tumutuloy sa isang boarding house o sa isang motel ang taong yun. Kukunin ko yung directory. Tutulong ako. Salamat. Magandang hapon, Sir Fernando. Kamusta po? Mabuti, Severiano. Kumusta? Makinig ka, kasama ko yung taong sinasabi ko sa'yo. Victoria sa si Mr. Severiano Puch. Siya ang leader ng native community na ito na nagre-represent sa kooperatiba. Masaya ako makilala ka, Mr. Pooch. Karangalan ko po makilala kayo. Dito po tayo, pakiusap. Pero gusto ko sana silang makausap muna, ang mga taong yung mga kasama. Lumapit po kayo. Gusto ko po kayo makausap. May gagawin kaming proyekto. Hali kayo dito. Uy, ang gwapo mo. Anong pangalan mo? Tuchtal? Hindi po kayo maintindihan, Mama. Ibang lengguwahe kasi ang gamit nila. Pues, hindi ako marunong magsalita ng lengguwahe nyo, pero napakagwapo mo. Ang ganda ng pilikmata at kilay mo. Kumusta kayo, ma'am? Magandang hapon. Huwag po kayong aalis. Hello? O ano, Alis tayo kami na? Magandang hapon sa inyong lahat. Halika, sama ka. Doon po tayo, Ma'am. Oo, salamat. Ang makikita niyo po dito sa site ay ang... Ang sarap talaga, grabe. O heto, yan ang bayad namin at sa inyo na sukles. Ay, naku, Ama. Pilipa, napakasarap ng sopas. Lalo na yung pork tacos na kinain ko, sobrang sarap din. Paminsan-minsan kailangan din nating lumabas ng ganito. Maraming salamat talaga at isinama mo kami rito. Hindi, ako dapat magpasalamat dahil sinamahan niyo ako. Sana lang nagustuhan niyo yung pagkain dahil napansin kong sarap na sarap kayo. Anong ingay yun? Baka yung sawa sa tiyan ko nagugutom pa siya, kaibigan Pedro. Oy, anong nagugutom? Sa Ang dami tingin mong ko, kinain. bulat ka na. Parang dito galing. Ay, nakita ko na siya. Siya pala. Halika, mahal ko. Lumapit ka sa akin, ha? Huwag ka matakot. Halika. Naku po, isang Ang napakalaking cute mo daga. naman. Ano bang daga? Tingnan mo, Pero aso ang yan. Dumi-dumi, no? Para siyang basahan ng mekaniko. Ay, kahit madumi siya, ang cute-cute pa rin niya. Saan ka ba nang galing pasaway ka? Tignan niyo, ang ganda ng mukha niya. Alam mo ba kung sinong amo niya? Wala po, ma'am. Wala yatang may-ari dahil 2 araw na yan nandito at wala pa rin kumukuha sa kanya. Kawawa naman. Kung ganun, isasama ko siya pag-uwi. Kung may maghanap sa kanya, alam mo naman kung saan ako Sige makikita. po. Sa bahay ng mga Lombardo. Sige Ay, sana hindi mahawahan ng pulgas. Ako, tinutukoy mo. Naku, hindi ako. Sa tingin ko, hindi niya papapasukin sa bahay. Pues, hindi ko naman siya pwedeng iwan na lang dito. Hindi ko kaya yon. Ako ang mag-aalaga sa kanya kapag pinayagan kanilang alagaan siya. Salamat, Mang Pedro. Iuwi na lang natin siya. Pero kailangan na muna natin siyang paliguan. Tama, pero dapat siyang ibabad sa sabon dahil Huwag sa kang sobrang ganyan. dumi niya para siyang negrito. Ang dumi! Ang baho pa! Ay, ang cute. Sa bahaging yan, Ma'am, makikita ang mga altar ng aming mga ninuno. Kung mapapansin nyo, wala kaming ginagalaw para mapanatili ang orihinal nitong itsura. Nung isang araw may nagpuntang archaeologist at ang sabi niya, sa kalkula niya, mga 2,000 taon na raw ang mga batong yan. Ganun ba? Ang restore ang ganitong lugar ay napakalaking trabaho. Naiisip mo ba kung gaano kalaking tulong para sa kanila kapag ginawa itong isang tourist spot? Walang duda yan pero tiyak na matatagalan at aabot ng taon. Sinasabi mo ba na ayaw mo na? Masaya akong gagawin yan pero Tulungan niyo po kami. Ang sabi sa amin sa inyo itong lupa. tama yon. Pag-aari ng kumpanya ng anak ko. Nakahanda kaming lahat na gawin ng kahit ano para ang aming mga ninuno, sila na nauna sa amin dito, ay makilala sa buong bansa. Mabuti silang tao, Ma'am. Alam ko po yan at nakahanda akong gawin ang lahat ng aking makakaya para matulungan ko po kayo. Hali kayo, Ma'am. Ipapakita ko sa inyo ang bukal. Tayo na. Sige po. Dito po tayo. Dahan-dahan lang po. Dahan-dahan lang po kayo. Nakausap ko si Alex at pinakita kong desidido ako na ipaglaban ang karapatan ko katulad ni Bruno. Tapos? Si Mama tinalikuran niya kami para ipaglaban ang karapatan ni Alex at higit sa lahat nakahanda siya na umarap sa husgado. Kahit na malantad pa ang kanyang napakaruming nakaraan. Gusto mo lang mainom? Sige, salamat.
Grabe, hindi talaga ako makapaniwalang ginagawa sa amin ni Mama ito. Naisip mo bang kahiyang pagdaraanan ko kapag nalaman ng lahat ng taong ginawa niya noon? Tahan na, honey. Huwag ka nang umiyak. Tama lang iyak. Malay mo baka magbagong isip ng iyong mama. Sa tingin mo? Baka sinusubukan niya lang kapatid mo kung magbaback out siya. Kaya tahan na. Malaki ang makukuha mong pera. Tama yun. Napakalaking kayamanan. Grabe naman. Ang dami mong pera samantalang ako walang pambayad sa credit card. Pahiramin kita. Hindi, ayoko ng ganon. Bakit ayaw mo? Ha? Well, dahil hindi tama yun. Ibalik mo kapag may pera ka na. Ang bait mo talaga pero hindi ako sigurado kung kailan ako magkakapera. Yung ibang mga kakilala ko, inaalok ako ng trabaho pero hindi naman pwedeng tanggapin ko na lang yun ng basta. Dahil ito ay para sa'yo lang, honey. Hindi mo kailangan magpaliwanag sa akin, Ulysses. Ibalik mo sa akin pag may pera ka na. Ang swerte ko sa'yo kaya dapat kitang pahalagahan. Magmula ngayon, ibibigay ko sa'yo ang lahat ng suporta ko. Pag alis ko, mag-iiwan ako ng check at huwag mo sabihin sa akin hindi mo tatanggapin dahil may insulto ko niyan. Ay! Ay, naku, mahal ko. Gustong gusto ko ang lahat. Basta't ikaw ang nagbibigay. Sa isang kondisyon. Hindi ka makikipag-date sa ibang babae ngayong girlfriend mo na ako. Siyempre, hindi, no? Sinasabi ko to dahil nung nandito ako na isang araw, si Maura ay nagdo-doorbell sa labas ng bahay. Kaya naman, mag-iingat ka kung sakaling nakikipagkita ka rin sa Ano ka kanya. ba naman? Kaibigan ko lang si Maura. Bakit pumunta siya? Hindi ko alam. Gusto niya ng kausap. Okay, Ulysses. Sana nga ganun lang dahil ayoko nang may kahati. Kapag kasama mo ko, wala kang dapat ibang iniisip. Alam mo ba, honey? Hindi ko gusto yung Maura na yan. Sa'yo lang ako. Hindi ako titingin sa iba. Sorry, mahal ko, pero ang kulit nitong tumatawag. Hello? Ano nangyari sa'yo? Natutulog ka ba? Ikaw talaga. Hindi, nasa banyo ako. O bakit? May party sa bahay ni Joe. Sabi niya ipapakilala niya sa atin yung kaibigan niyang gitarista at magaling din daw yung kumanta. Boring naman nun. Kung ganun paano? Pupunta ka ba o hindi? Okay, sige. Ganun ka kasi kalakas sa akin eh. Anong ibig mo sabihin yan? Gusto mo bang alalahanin muli ang mga nakaraan? May pakiramdam akong hindi magugustuhan ni Mr. Ezekiel na magdala kayo ng aso rito kahit Ang mabago pa mahalaga yan. akong may gusto. At hindi siya, hindi ba? Augusto, halika. Ano po yun, ma'am? Pumunta ka sa malapit na veterinary clinic sa may Paseo Montejo. Yung sa may kanto na... Teka, ano bang kanto? Calle Misiones yun. Yun nga. Kunin mo yung aso na pinag-groom ko at pinabakunahan. Sabihin mo kukunin mo yung aso na hinatid ni Mrs. Opo, ma'am. Filipa. Sandali, bumili ka nga pala ng collar at tali. Sa Opo, tingin ma'am. ko kasya na yan. Kaya to. Ay, naku naman. Salamat. Isang asong napulot lamang sa kalye, may spoiled na. Hinahanap kita. Para ano? Para sabihin sa'yo may sumulpot na isang testigo. Nakilala yung kotse at humihingi siya ng pera para hindi ituro ang iyong kapatid. Ano? Paano mo nalaman? Tumawag siya sa'yo? Oo. Hello? Dumating na po si Sir Alejandro. Bukas hintayin kita ng alas 11 sa Villa Leandro. Isang boutique hotel. Sa room 12 ka pumunta. Kailangan dumating ka. Hindi ako pupunta. Kailangan gawin mo yan. Bakit? Ano ba kailangan mo Ang sa dami akin? mong utang sa akin, Maria Jose. Napakarami. At hanggat hindi mo ako sinusunod, hindi ako kikilos para iligtas ang iyong kapatid. Sa bandang huli, makukulong siya sa bilangguan kung saan siya nararapat. Hindi. Hindi. Malgo. Kamusta? Ayos na ba ang pakiramdam mo? Wala dito si Mama kaya tayo na lang ang magla-lunch ngayon. Saan mo ba gusto kumain? Dito na lang tayo. Parang kakaiba ka ngayon. Hindi, ano kasi, gusto ko sanang maghilamos muna. Ako rin gusto ko. Halika. Pinuntahan ako nila Raquel at Roberto. Talaga? Bakit? May camera ang cellphone mo, hindi ba? Opo sir, meron po.
Bukas pag alis dito ni Maria Jose, gusto kong kunan mo siya ng litrato pagpasok niya sa hotel. Okay, sige po, sir. Pero, sir, ano mangyayari kay Miss Paula? Tigilan mo nga ako tungkol sa isyu ng malditang yan! Hanapin mo sa lahat ng hotel si Mario Aguirre. Sa lahat po ba ng... Oo, narinig mo ako! Ay, naku. Hindi ko talaga alam po anong pinabalak niya. Inaasahan na namin yun, nahihingi niya talaga ang kanyang parte. Ang maganda lang kay Raquel, hindi siya interesado magkaskandalo, hindi tulad ni Bruno. Mahirap talagang pigilan tong si Bruno. Ay, Diyos ko. Hindi ko lubos maisip na meron kaming pagkakatulad ng mga kapatid kong yun. Para kaming tubig at langis. Okay ka lang, mahal ko? Mukhang namumutla ka. Sigurado ka bang wala kang sakit? Gusto mo bang puntahan natin si Hernan o siya na lang papuntahin natin dito sa bahay? Hindi na kailangan yun. Masyadong mainit lang kasi ngayon eh. Okay, sige. Alam mo, mahal ko. Matutuwa talaga ako kung buntis ka. Oo, alam ko yan pero hindi pa eh. Okay. Salamat. Pinasyal mo ako, Fernando. Kahit sandali nakalimutan ko ang mga problema namin. Nilagay ako ni Bruno sa sitwasyon na napakahirap. Hindi natin kailangan pag-usapan kung ayaw mo. Gusto ko ilabas ang aking nararamdaman. Okay, sige. Makikinig ako sa'yo. Pakiramdam ko, nasa gitna ako ng nag-uumpugang bato. Sa kabilang banda si Bruno ay anak ko at naiisip ko na may karapatan din siyang katulad ni Alex na maging tagapagmana ng kanyang ama. Pero hindi ko may pagkakaila na hindi niya alam na pahalagahan yon. Ngayon gusto niyang kunin ng sapilitan, wala siyang pakialam kung may masagasaan man siya. Wala siyang pakialam kung masaktan man niya ako sa ginagawa niya sa akin. Ano gagawin mo ngayon? Hindi ko alam. Ay, sa ngayon ang gusto ko, turuan siya ng leksyon at huwag itong palampasin. Ang kaso, duda ako kung magkakalakas loob akong harapin itong skandalo ng nakataasang noo. Ang naging kasalanan mo lamang iminahal mo ang isang lalaki, nagmahal ka ng buong puso at nagpakatotoo ka sa nararamdaman mo. Hindi lahat ng tao ay matapang. Kasi ako mismo ay isang duwag. Ikaw? Bakit ganyan sinasabi mo? Dahil wala akong lakas ng loob na sabihin ang aking nararamdaman. Natatakot akong tanggihan niya ako at husgahan ang lipunan. Kaya mahirap para sa akin. Hindi ba? Naintindihan ko. Pero ikaw hindi ko maintindihan. Umiibig ako, Victoria. Talaga? Pero napakalayo ng agwat ng babaeng ito sa akin. Financially? Ganun na nga. Pero, alam mo, isa kang lalaking gwapo. Napakabata mo pa at mayroon ka rin magandang career. Bakit hindi mo sabihin sa kanya? Hindi ko kaya dahil isa akong duwag. Dahil kapag tinanggihan niya ako, hindi na siya makikipagkita sa akin. Kaya nananahimik na lamang ako at nag-i-enjoy na kasama siya. Kahit paminsan-minsan. Katulad ngayon. Oo, maayos naman na lahat sa ngayon. Hindi. Walang problema no ginamit kong pangalan yan. Pag ganitong hotel, hindi sila humihingi ng dokumento. Isa pa binigyan ko ng tip yung in-charge dito. Sabi mo ang pangalan ng hotel ay Colon. Saan ba yan? Tumawag ako dahil naisip kong kapag tinawagan ko ng babaeng yun at nagkausap kami. Pagkatapos ng hello, anong sasabihin ko? Bibigyan kita ng impormasyon para hindi ka mahirapan kapag kausap mo na siya. Pero maging matalino ka. Anong problema? Hindi mo ba gusto ng pagkain? Oo eh. Hindi mo naman tinikman eh. Mahal ko, nag-aalala ako sa'yo. May sakit ka ba o may problema ka? Hindi. Wala ito. Ano lang kasi, naiinip ako dahil wala nga akong ginagawa. Kaya parang nanghihina tuloy ako.
Hello, sino ito? Okay, sandali lang po. Senyorito, nasa linya si Miss Mary. Importante daw po na makausap ka niya. Ano yun, Mary? Sorry, papaalam ko lang po na natagpuan ko na si Mr. Mario Aguirre. Talaga? Nasaan siya? Salamat, Mary. Good job. Aalis ka na. Oo. Ezekiel, pakikuha yung coat ko. Ngayon din po, senyorito. Pero Nahanap na ni Mary kung nasa ang hotel si Mario Aguirre. mag-isa ka lang, mahal ko. Baka masyadong delikado. Hello? Hello? Pwede ko bang makausap si Miss Maria Jose? Sino tumatawag? Si Mario Aguirre. Oo, si Mario Aguirre. Hindi, ayoko siyang kausapin, ayoko. Mabuting kausapin mo siya. Sagutin mo na. Hello? Huwag kang magunwari. Ako to, si Mario Aguirre. Uulitin ko sa'yo, hindi kita kilala at yun ang totoo. Wala talaga akong kilalang Mario Aguirre sa aking buhay. Nakatira tayong dalawa sa parehong baryo. Bukod dyan, kilala kong itay mong si Mang Pedro at ang kapatid mong si Paula. At kilala rin nila ako. Ang galing ah. Tapos sasabihin mong hindi mo ako kilala at ayaw mo akong kausapin? Bakit mo ibinaba? Paano mo ginawa yun? At yung tungkol sa pagsangkot sa mga pulis ay hindi na talaga maganda, Sir Bruno. Magsisimula silang mag-imbestiga. Tumigil ka na! Ito ay hahatiin sa 3 parte. Sino-sino yung tatlo? Ikaw, si Raquel at Alejandro. Ang sayo? Wala akong gusto na anuman. Pwede natin yung pag-usapan pero... Gusto kong maging presidente. Ang presidente ay si Alejandro. Gusto ko ako!